Tay, bakit siya tumatakbo papunta sa atin? Papalapit na po siya. Huwag mong tignan, bilisan mo lang takbo! Bilis! Hindi ko na kaya. Ay, Tay, anong gagawin natin? Kaya mo! Isipin mo makakarating tayo sa bahay. Sige na. Naririnig ko siya sa likod. Huwag kang lilingon. Mabilis siya kaysa sa atin, Tay. Anong gagawin natin? Umawak ka lang sa kamay ko. Basta, tumakbo ka lang. Umawak ka ng mahigpit, huwag mong bibitawan ng kamay ko. Anak, huwag kang lilingon kahit ano pang marinig mo sa likod Kahit tawagin niya yung pangalan mo o gamitin niya yung boses ng mga taong kakilala mo. Huwag kang sasagot. Tandaan mo ha. Napahinto si Melo at marahang napatingin sa ama. Pero Tay, may narinig po talaga ako Parang may tumawag po sa akin sa likod natin. At sobrang linaw po talaga ng boses niya. Akala ko nga po ikaw yung tumatawag sa akin Hindi ba ikaw yun, Tay? Hindi ako yun, anak. At kahit marinig mo pang boses ko sa likod mo, huwag kang lilingon. Ang mahalaga, manatili kang nakahawak sa kamay ko hanggang sa makarating tayo sa bahay. Tandaan mo yan ha. Bakit parang alam mo may sumusunod sa atin, Tay? Simula pa kanina. Panay ang tingin mo sa likod Parang may tinatago ka po sa akin May nakita ka ba bago tayo pumunta rito? Sandaling natahimik si Pandoy. Sa paligid nila, may matataas na palay lamang ang nakikita. Madilim na ang langit at ang tanging gasera lamang ang ilaw nila. May nakita ko rito noon, Melo. Kaso matagal na yun Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ng gabing iyon. Kaya, makinig ka na lang sa akin ha. Sige na. Kung ganun pala, Tay, bakit niyo pa po ako sinama rito? Alam niyo pong madilim Saka, alam niyo rin pong may kakaiba sa lugar na to Pero, pinilit niyo pa rin tayong pumunta rito. Sana iniwan niyo na lang po ako dun sa bahay. Dahil wala tayong ibang mapagkukunan ng pagkain, anak. Kapag hindi natin natapos ang pag-aani ngayong gabi, wala tayong maibabayad sa utang at baka wala rin tayong makain bukas. Naubos na yung bigas natin sa bahay Pero mas mahalaga naman po yung buhay natin kaysa sa palay Okay lang po kahit di tayo kumain ng isang araw. Kaysa naman nadidelikado tayo dito. Kung may masamang bagay talaga rito, pwede naman tayong umalis Saka maghanap na lang ng ibang trabaho. Pwede naman yun, Tay, di ba? Kung ganun lang sana kadali, matagal na tayong umalis dito. Pero, may utang tayo kay Mang Selo. At ang pera niyang ipinahiram sa atin ang ginagamit ko para makabili ng binhi. Kapag hindi ko siya nabayaran, kukunin niya ang lupa natin. Pero, malit lang naman yung lupa natin, Tay Bakit parang napakalaki ng problema natin dahil dun? Maliit man para sa ibang tao, anak. Pero, yun na lang ang natitira para sa atin. Kapag nawala pa yun, wala na tayong bahay. Wala na tayong palayan. At wala na rin tayong mapagkukunan ng pagkain. Doon tayo kumukuha ng hanap buhay Tay, simula nung mamatay si Mama, parang tayong dalawa na lang lumalaban sa lahat. Ayoko may mangyari pa sa atin. Napatingin si Pandoy sa anak at marahang pinisil ang kamay nito. Walang mangyayari sa atin. Hanggat kaya ko, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Biglang may narinig silang yabag sa likuran. Napahinto si Melo. Hala, Tay, narinig niyo po ba yun? Di ba? Hindi lang pala ako yung may narinig May sumusunod talaga sa atin. Di ba, Tay? Narinig ko. Pero, huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Magpatuloy ka lang sa paglalakad at huwag mong bibitawan ng kamay ko. Parang papalapit pa ng papalapit yung yabag, Tay. Natatakot na po ako. Baka kailangan na natin tumakbo bago pa siya makarating sa atin. Siguradong maabutan niya po tayo. Hindi pa. Kapag tumakbo tayo ngayon,
Baka lalo lang natin siyang maudyokan na habulin tayo. Sundin mo muna ako at huwag kang gagawa ng kahit anong hindi ko sinasabi. Tay, sino ba talaga yung sumusunod sa atin? Tao po ba siya o hayop? Kasi kung tao lang, baka pwede po natin siyang kausapin. Di ba po, tay? Ang problema, hindi siya tao, anak. At mas lalong hindi siya hayop. Matagal ko nang ipinagdarasal na huwag siyang bumalik dito. Pero, andito na siya uli ngayon. Ayan na. Bumalik? Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Nakita niyo na ba siya dati? Siya ba yan, tay? Sigurado kayo? Oo. Kailan po yun, tay? 11 taon na ang nakakalipas. Tandang-tanda ko pa nun. Nung boy pa po si mama? Hindi sumagot si Pandoy. Tay, nung boy pa po si mama nangyari yun? Hindi ba? Kaya ayaw mong sabihin sa akin kung ano nakita mo. Sige na tay, sabihin mo na. Natatakot na po ako eh. Melo, hindi lahat ng bagay na nangyari noon ay kailangan mong malaman ngayong gabi. Sige na. Pero, anak niya po ako eh. Kung may bagay na maaaring mapahamak sa akin, karapatan ko rin po malaman yun, di ba? Di ba po, tay? Sige na po, sabihin niyo na. Alam kong anak kita. At yun mismo ang dahilan kung bakit gusto kitang protektahan. May mga bagay na kapag nalaman mo, hindi mo na makakalimutan habang buhay. Tsak na pagsisisihan mo yun habang buhay rin. Biglang may boses na nanggagaling sa likuran nila. Melo. Nanigas ang bata. Tay, may tumatawag po ulit sa akin. Ako po yun eh. Di mo, bakit niya po ako tinawag, tay? Natatakot na po ako. Huwag kang sasagot, anak. Tumingin ka lang sa harapan at magpatuloy ka lang sa paglalakad. Sige na. Melo, anak. Napaluha si Melo. Tay, boses po ni mama yun. Sigurado po kung si mama yun. Hindi po ako pwede magkamali. Hindi ko po yung pwedeng baliwalain. Baka si mama po yun. Hindi siyang tumatawag sa'yo, anak. Ang nanay mo, matagal na siyang patay. At kahit gaano kapareho ang boses niya, hindi siya yon. Hindi yun ang nanay mo, tandaan mo yan. Pero, paano po kung siya talaga yun? Ano pong gagawin natin? Iwanan na po ba natin siya? Paano kung may paraan para makausap siya? Baka gusto niya lang may sabihin sa atin. Sige na po, tay. Kausapin na po natin siya. Melo, pakinggan mo ako. Ang nanay mo ay wala na. Nakita kong huling hininga niya. At ako mismo ang naglibing sa kanya. Kaya alam kong hindi siyang nasa likod natin. Ibang nilalang yan. Nagpapanggap lang na nanay mo. Kung hindi po yun si mama, bakit niya po ginagamit yung boses ni mama? Saka, bakit po parehas na parehas po? Dahil alam niya kung ano ang pinakamabilis na magpapahinto sa'yo. Alam niya ang kahinaan mo. Kilalang kilala ka niya. Ano? Ang boses ng taong pinakamamahal mo. Kaya niyang gayahin. Kahit pa ang boses ko. Muling may yabag sa likuran. Tay, hindi na po ako komportable. Natatakot lang talaga ako. Parang malapit lang po siya sa atin. Nasa likod na lang po natin siya eh. Huwag kang lilingon. Pero, gusto ko pong malaman kung gaano siya kalapit. Sige na po, tay, tignan na po natin siya. Hindi mo kailangan malaman. Ang kailangan mong malaman ay kailangan natin makarating sa bahay bago siya tuluyang makalapit sa atin. Kaya bilisan mo ng paglalakad. Tay. Ano? Bakit biglang tumahimik yung mga kuliglig? Naririnig niyo po ba yun? Napansin niyo po ba yun, tay? Napahinto si Pandoy. Tumingin siya sa paligid. Walang hangin, walang tunog, at walang galaw. Melo! Opo, ano po yun, tay? Kapag sinabi kong tumakbo ka na, huwag mo na akong hintayin. Tumakbo ka na diretso sa bahay, ah. Kahit ano pa mangyari.
Basta tumakbo ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Babayaan mo na ako dito ha. Sige na. Bakit mo sinasabi yun, Tay? Ano po ba yun? Natatakot na po ako eh. Baka malapit na siya. Malalapitan niya na tayo. Sa pagitan ng matataas na palay, may unti-unting umangat na anino. Matangkad, payat, at halos hindi gumagalaw. Tay, mayroon pong tao ron oh. Tignan niyo po doon oh. Huwag kang lalapit. Baka kailangan niya po ng tulong natin. Sige na po tayo, punta po natin siya. Hindi tao ang nakikita mo anak. Ibang nila lang yan. Paano niyo po nalaman yun? Tignan mo, dahil wala siyang mukha. Tignan mo Melo. Napaatras si Melo dahil sa takot. Tay, huwag kang matakot. Nandito ako. Sige na. Bakit wala po siyang mukha? Nasa mo yung mukha niya? Hindi ko alam kung bakit. Pero alam kong hindi siya dapat nandito. Biglang gumalawang nilalang. Isang hakbang, 2, 3. Melo! Takbo! Bilis! Hinila ni Pandoy si Melo. Itoy, bakit siya tumatakbo papunta sa atin? Papalapit na po siya. Huwag mong tignan, bilisan mo lang takbo! Bilis! Hindi ko na kaya. Ay, Tay, ano gagawin natin? Kaya mo! Isipin mo makakarating tayo sa bahay. Sige na. Naririnig ko siya sa likod. Huwag kang lilingon. Mabilis siya kaysa sa atin, Tay. Anong gagawin natin? Humawak ka lang sa kamay ko. Basta, tumakbo ka lang. Humawak ka ng maigpit, huwag mong bibitawan ng kamay ko. Biglang may humablot sa paa ni Melo. Tay! Tay! May umawak sa akin! Nahuli niya tayo! Bumagsak ang bata. Melo! Tay! Masakit! Hindi po ako makalis! Tulungan niyo ako dito! Huwag kang bibitaw! Hihilahin kita palabas! Hindi siya bumibitaw! Ang higpit po ng hawak niya, Tay! Tulungan niyo ako dito! Bitiwan mo ang anak ko! Hoy! Ikaw! Naririnig mo ba ako? Bitawan mo siya! Bitawan mo yung anak ko! Isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa palayan. Biglang nawala ang kamay. Tumayo ka anak! Kailangan nating umalis ngayon! Bilis! Masakit po yung paa ko, Tay! Hindi po ako makatakbo ng mabilis! Tulungan niyo po ako! Sige, sasandal ka sa akin! Kahit mabagal tayo, hindi kita iiwan. Paano po kung bumalik po siya? Ano pong gagawin natin? Babalik siya. Kaya kailangan nating mauna sa bahay. Nakarating na sila sa kanilang bahay at agad sinara ni Pandoy ang pinto. Saka hinarangan nito lang lumang aparador. Tay, tingnan niyo po yung paa ko. May 3 itim na marga. Ang sakit po, Tay. Huwag mong galawin. Ano pong ibig sabihin nito, Tay? Hindi ko pa alam. Alam mo eh. Nakikita ko sa mukha mo, alam mo eh. Ano po yun, Tay? Sabihin mo. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Kailangan ko pong malaman yun, Tay. Paano po kung may ginawa siya sa akin? Yung nilalang na yun. Natatakot po ako eh. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Magpahinga muna tayo rito at bukas hahanap tayo ng tulong. Magpapagamot tayo sa pinakamagaling na albularyo. Sigurado ka bang ligtas na tayo rito, Tay? Natatakot talaga ako eh. Oo anak, nilagyan ko na ng asin yung paligid ng bahay. Hindi na siya makakatawid pa. Saka hindi na siya makakapunta rito. Kailan niyo pa po ginawa yun? Parang di ko naman po nakita yun eh. Noong unang gabi pa lang na nakita ko siyang muli. Ginawa ko na yan. Ibig sabihin, Tay, alam mong babalik siya? Alam mong nandun siya nag-aabang? Umaasa akong hindi. Pero bumalik talaga siya. Biglang may kumatok sa pinto, kaya napatigil silang dalawa.
Pandoy. Napatingin si Melo sa ama. Tay, boses ni Mang Silo yun ah. Buksan natin. Hindi si Mang Silo yan. Ibang tao yan, ginagaya lang siya. Pandoy, buksan mo ang pinto. May naiwang kang gamit sa palayan. Ito, ibabalik ko lang. Bukas ko na kukunin. Umuwi ka na dun sa inyo. Hindi pwede. Kailangan mo na iwan mo. Importante ito sa'yo. Anong gamit? Matagal na katahimikan. Anak mo! Napahawak si Melo sa braso ng ama. Ano yun? Tay, ano yung ibig niya sabihin? Pumunta ka sa ilalim ng kama. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Pero, paano ikaw, Tay? Ano pong gagawin mo? Ako na ang bahala rito. Ang importante, huwag kang magpapakita sa kanya. Tay, di ba pangako mong di mo ako iiwan? Bakit nagsasalita ka po ng ganito? Ano pong mangyayari sa akin? Pangako anak, hindi kita iiwan. Pangako yan. Gumapang si Melo sa ilalim ng kama. Muling nagsalita ang tinig sa labas. Pandoy, matagal na ang kasunduan natin. Napapikit si Pandoy. Wala tayong napagkasunduan. Hindi mo maaaring sirain ang pinangako mo. Ginawa ko ang kasunduang yun para mabuhay ang anak ko. At ngayon, panahon na para tuparin mo ang huling bahagi nito. Hindi ko ibibigay si Melo. Anak ko siya. Hindi mo siya mapoprotektahan habang buhay. Hanggat humihinga ako, hindi mo siya makukuha. Biglang tumahimik ang nasa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang mga yabag. Melo, anak, pwede ka nang lumabas. Walang sumagot. Melo! Tahimik. Napaluhod si Pandoy. Tumingin siya sa ilalim ng kama. Walang tao. Melo! Nakita niyang malilit na bakas ng paa sa lupa. Papunta ito sa palayan. Melo! Hindi! Mula sa dilim, narinig niya ang boses ng anak. Tay! Dito po! Dito! Melo! Huwag kang lalayo! Andiyan ako! Tay! May nakita po ako! Huwag kang lalapit sa kahit na ano! Hintayin mo lang ako, anak! Andiyan na ako! Pero, may nagsasalita po rito, Tay! Anong sinasabi niya sa'yo? Huwag kang makinig! Sabi niya, kilala ka raw po niya! Kilala mo rin daw po siya eh! Napatigil si Pandoy. Melo! Nasaan ka na? Sa tabi ng malaking puno po, Tay! Nandito po ako! Nang lamig ang mukha ni Pandoy. Sige, huwag kang gagalaw. Papunta na ako diyan ha. Antayin mo ako. Pagkarating niya sa malaking puno, nakita niya si Melo. Nakatayo ito sa tabi ng isang lumang krus. Anak, lumayo ka dyan. Bilis. Tay, bakit may pangalan mo rito? Ano ibig sabihin po nito? Napatingin si Pandoy sa krus. Nakaukit sa kahoy ang pangalan niya. Sino ang nagpakita nito sa'yo? Tay, si Mama po. Hindi mo siya nakita. Nakita ko po. Melo, pakinggan mo ako. Ang nakikita mo ay hindi ang nanay mo. Bakit po, Tay? Natatakot mo ko eh. Dahil ang nanay mo, siya ang nakalibing dito. Ano po? Dito ko siya inilibing 11 taon nang nakalilipas. Pero Tay, ano pong nangyari sa kanya? Sinubukan niyang iligtas ka. Niligtas po? Mula kanina po? Sa kanya. Mula sa likuran ng mga palay ay may boses na muling nagsalita. Pandoy. Lumabas ka! Lumabas ka! Hindi mo na siyang maililigtas.
Subukan mo. Sige. Tay, parang awa niyo na po. Huwag niyo po siyang galitin. Hindi ako natatakot. Pero alam mong hindi mo ko kayang talunin. Anong gagawin mo? Hindi kita kayang talunin. Kailangan ko lang ilayo sa iyong anak ko. Hindi mo ba naaalala ang kasunduan? Naalala ko. Kung ganun, alam mong panahon na. Hindi ako papayag. Ikaw ang nagpapasya. Biglang lumitaw ang nilalang. Mas mataas kaysa dati. Mas payat. May mas mahabang mga kamay. At sobrang napakalaki ng buka ng bibig nito. Tay! Lumayo ka sa akin! Tay, ano pong gagawin natin? Kapag sinabi kong tumakbo ka, huwag kang lilingon. Tumakbo ka na ha! Pero, paano po ikaw, Tay? Ano pong gagawin mo? Ako na ang bahala sa kanya. Hindi po kita iiwan, Tay. Melo, ayokong mawala ka sa akin. Tay, tayong dalawa na lang po. Ayokong maiwan ulit. Napaluha si Pandoy. Hindi kita iiwan, anak. Kahit anong mangyari sa akin. Tandaan mong hindi kita pababayaan. Ikaw ang anak ko. Nakakaantig naman. Tumahimik ka. Pero alam mo may kapalit ang buhay niya. Kunin mo na ako. Ako na lang. Napatingin si Melo sa ama. Tay, wag po. Wag po kayo sasama. Kunin mo ako at palayain mo ang anak ko. Hindi ikaw ang pinangako mo. Ako na ang kapalit. Ako na lang. Hindi sapat. Kung ganon, kailangan mo muna akong patayin bago siya makuha. Hinawakan ni Pandoy ang kamay ni Melo. Anak, kapag sinabi kong tumakbo ka na ng mabilis ha. Huwag ka nang lumingon pa. Basta pabayaan mo na ako. Kaya ko na to. Pero tay, hindi ko po kaya yun. Hindi po kita kayang iwan. Ayaw ko po mag-isa, natatakot po ako eh. Kaya mo. Dahil anak kita. Biglang sumugod ang nilalang. Melo, anak! Takbo! Bilis! Tay! Takbo, Melo! Bilis! Napatakbo na ang bata. Sa likuran niya, narinig niyang sigaw ng ama. Huwag kang lilingon, anak! Tumakbo ka na! Tay! Kahit marinig mo ang boses ko, huwag kang lilingon! Bilisan mo! Tumakbo si Melo ng buong lakas. Melo! Napahinto ang bata nang marinig ang sigaw. Ngunit naalala niyang bili ng ama. Kaya hindi siya lumingon. Maya-maya nagbago ang boses. Melo! Boses ng kanyang ina. Anak! Bumalik ka! Kailangan kita! Napaluha si Melo. Hindi ko si mama! Patay na si mama eh! Ako ang nanay mo! Halika na anak! Iligtas mo ang tatay mo! Hindi ako maniniwala sa'yo! Kung mahal mo ang tatay mo, bumalik ka! Tulungan mo siya! Iligtas mo siya! Hindi! Hindi ako maniniwala sa'yo! Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa makarating siya sa kalsada. Kinabukasan, hinanap ng mga taga-nayon si Pandoy. Wala silang nakita. 3 araw silang naghanap. Tanging itak nitong natagpuan malapit sa malaking puno. Habang nakikitira si Melo sa bahay ng kanyang tiyahin, may kamutak sa bintana. Nagising si Melo. Melo! Napaupo siya. Sino po yan? Sino yan? Anak, ako ito. Boses ni Pandoy. Tumayo si Melo. Tay, ikaw ba talaga yan? Buksan mo ang bintana. Umuwi na tayo. Bumalik na ako. Lumapit si Melo sa bintana. Ngunit hindi niya ito binuksan. Kung kayo po talaga si tatay, sabihin niyo kung ano sinabi niyo sa akin. Tahimik. Tay? Tay? Makalipas ang ilang segundo,
Nagsalita ang boses. Hindi ko na maalala anak eh. Napatras si Melo. Hindi ikaw ang tatay ko. Biglang nagbago ang boses. Buksan mo ang bintana. Hindi. Buksan mo. Hindi. Malakas na kumalabog ang bintana. Napatras si Melo. Sa salamin, nakita niyang mukha ng isang nilalang. Toy! Napaluha si Melo. Anak! Toy! Buhay ka! Buhay po kayo! Hindi ako buhay. Patay na ako anak. Nasa isip mo lang ako. Gusto lang kitang bigyan ng babala. Tumakbo ka na. Bilisan mo, umalis ka na rito. Huwag kang lilingon kahit may tumawag sa'yo. Kaya napatakbo ng mabilis si Melo. Nagising na lamang si Melo na nasa loob na siya ng isang kubo. Manong, nasan po ako? Ano po nangyari sa akin? Ano pong lugar ito? Isa akong albularyo. Nakita kitang walang malay dun sa daan. Kaya sinubukan kitang iligtas. Buti na lang nagkamalay ka na. Ilang araw ka na kasing natutulog dyan eh. Ilang araw na po? 3. Akala ko nga hindi ka na magigising eh. Tapos biglang huminto pa yung paghinga mo. Tapos ngayon bigla kang nagising. Lolo, pwede niyo po ba akong tulungan? Kasi namatay na po yung tatay ko eh. Wala na po kayo ibang matitiran eh. Yung sa tiyahin ko naman po, may mga humabol po sa akin dun eh. Hindi ko po alam kung anong nilalang yun. O sige, pansamantala dumito ka muna. Total at may mga proteksyon naman tayo sa mga masasamang nilalang eh. Pati sa mga aswang. Pati sa mga engkanto. Talaga po? Kaya niyo po silang kalabanin? Ang galing niyo naman po. Kung di mo na itatanong eh. Dati kasi akong manunugis ng mga aswang saka mga masasamang elemento. Pero matagal na kasi akong tumigil eh. Kaya dito na ako tumira sa bundok. Para na rin maging payapa. Ganun po ba? O sige po, dito na lang po ako titira. Tutulong na lang po ako sa inyo. O sige, walang problema.